Una, ang St. John of the Lateran Church or Basilica. Ito yung pinagdiriwang natin yung ano dito. Pagtatalaga. Ibig sabihin, dedication of the church. Ikalawa, St. Peter Basilica. Ikatlo, St. Mary Major Basilica. Yung St. Mary Major Basilica, yung po yung simbahan dedicated to our Lady or Mother Mary. Ang pang-apat, St. Paul outside the world. Ibig sabihin, outside the city of the Vatican. Yan po yung apat na napaka-importanting lugar na dapat natin alamin. Samantala ngayong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kamustahan pagtatalaga ng simbahan ng St. John of the Lateran. Bakit Lateran? Bakit St. John? Unang-una, gusto ko sabihin sa inyo na ang simbahan ito, ang St. John Lateran Church or Basilica, is the mother of all churches. Pakinggan nyo, mother of all churches. Hindi po ang St. Peter Basilica. Ang unang lukulukan, ang unang lukulukan, ang unang katedral ng Roman Katoliko ay ang St. John of the Lateran Basilica. Ito yung unang simbahan na itinalagan at natayo at naibigay ng Panginoon para sa ating mga Kristyano. To have a short story, bakit nangyari ito mga bagay ito? Sa kapanahonan ho ng Romano Impero o Roman Empire, ang palasyo ito, hindi pa ho basilika ang tawag, hindi pa ho simbahan. Ito ho ay pinagmamay-ari ng Lateranus na pamilya or Lateran family. Ang tawag ho sa bahay nito ay palasyo ng Laterano or Palace o Lateran Palace. Sinabi po ito ng mga Romano Impero ng panahon yun. Nakuha nila, pinatay nila ang may-ari na pamilya at tumira ang Romano Impero sa pamamahay nito sa palasyo nito ng 250 years. Noong dumating ang 314, to cut the long story short, para hindi tayo katagal sa history. Dumating ang 314, dumating naman ang isang emperador na pabor sa Kristyano. At alam nyo kung sino yung emperador na yun? Ang pangalan ng emperador na yun ay ang Emperador Constantino or Constantine the Great. Siya ang tanging emperador na nagbigay ng pahintulot sa pananampalataya ng Kristiyano upang maging opisyal na pananampalataya sa loob mismo ng Romano o na Romano Impero na yun. Dahil si Constantino ang namumuno sa panahon na yun, noong 314, ibinigay niya ho ang palasyo ng Laterano sa ating Santo Papa. And from that point on, ginawa ng Santo Papa, inirhan niya ang palasyo yun at doon ang kauna-unahang pagganap ng sinudo o sinod ng mga obispo sa buong mundo. That is why ang St. John Lateran is very important to all of us, especially Roman Catholic. Kasi ito yung ating pinaka-inang simbahan sa buong mundo. Hindi mo ang St. Peter Basilica. Bakit siya tinawag na katedral? Bakit siya tinawag na katedral? Dahil siya ang opisyal na kanyang nilulunglupan ng obispo ng Roma. And ang obispo ng Roma, siya ang Santo Papa. Sa makatuwid, ang Santo Papa, siya rin ang obispo ng Archdiocese ng Roma. Kaya naman, sa panahon na ito hanggang ngayon, ang St. John of the Lateran becomes the center of all the churches all over the world. Dahil yan ang opisyal na tirahan ng Santo Papa at ang opisyal na nilulungkupan ng obispo ng Roma. Dadako tayo doon sa isang parte ng ating Ebanghelyo. Ikukulit natin ito. Bakit mayroong simbahan? Bakit mayroong simbahan?
Bakit kailangan magtayo ng simbahan? The reason is two reasons. Una, the church is a symbol of unity and authority. It is a symbol of unity among members of the church. Meron tayong tinitingnan. Meron tayong focal point. Meron tayong iisang tinitingala. Meron tayong iisang kinikilala. At ang kinikilala natin, iisang simbahan, tinatag ng Diyos. At ang tawag dito, sa second reading today, simbahan, na bukod tanging ipinunda ng Diyos at wala nang iba pa. Ipinunda ni Jesus Cristo at wala nang iba pa. Yan ay ang simbahan Romano. Second reason, bakit kailangan may struktura ng simbahan? Not just simply a structure. Not just simply a sign of unity and authority. The church is a place of worship. Ang simbahan ay isang lugar ng pananalangin. Kaya si Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon, pumunta sa templo. Nung nakita niya ang templo, binastos ng mga tao. Nung nakita niya ang templo, ginawang palengke ng mga tao. Kaagad-agad si Jesus ay kumuha ng panghambit, kumuha ng isang bibig at pinalayas ang lahat ng mga mangangalakal sa loob ng templo at sa labas ng templo. At sinabi sa mga Hudyo, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. It means the church is a place of worship and not a place of commercialization. Ano nangyayari? Sa tingin niyo ba sa panahon ngayon, sa simbahan natin, meron pa rin nangangalakal? Meron. Meron. Sa mga sandali ito, marami mo sa atin ang nangangalakal habang nagsisimba. Marami mo sa atin ang nangangalakal habang nagsisimba. Anong ibig ko sabihin? Marami mo sa atin ang nagsisimba. Na kahit na nagsisimba, iba mo ang iniisip sa mga sandali nito ngayon. Ang tawag mo dyan ay superficiality. Superficial. Our worship today is superficial. Ang tamaw sa iyo, ang mga nalaman, walang magkaiba sa sinasabi ni Jesus, huwag ninyong gawin palengke ang bahay ng aking Ama. Because the only purpose of the structure of the church is to worship God, to praise God, to sing to God, to acclaim God, to adore God. That's the only purpose. Kung nagsimba tayo, na nagdaan ng isip, kung nagsisimba tayo na dito, kung nagsisimba tayo na wala sa ating focus, kung nagsisimba tayo just for compliance, o kung kumakanta tayo just for compliance, o nagsisimbi tayo just for compliance, o nagbabasa tayo just for compliance, o nagmimisa dahil kailangan mo mag-misa dahil schedule ko ngayon. If that is the case, wala mong pinagkaiba sa sinabi ni Jesus. Tayo din ay katulad ng mga Hudyo na nangangalakal. Itong dito, bulong-bulo habang pumapasok sa kanyang templo. Nangangalakal. Walang focus at ginagawang palengke ang tahanan ng Diyos. Sana ko, itong pagdiriwang ng pagtatalaga ng St. John of the Lateran ngayong araw ito, sana matandaan natin na ang simbahan mo ay hindi lamang tulungan upang puntahan upang sabihin ang ating mga pangangailangan. Nalala ko yung pantay na si Diyo.
Kakatay mo lang sa galingan. Sabi ni Basilio, nakikiusap lang ako, pagkat ako'y may pangangailangan, papasok na ang simbahan pagkat ako ang galit. Bago ang sapatos, Lord, patawad, ba? Pagkat ako'y makasalanan, or nakikiusap lang ako, pagkat birthday ko ngayon, may kasalanan ako, Lord, patawad. That is not the church. The church is simply a place of worship. Pag pinag-usapan mo ang worship, it is a prayer. Prayer means, ang ibig sabihin nun ng panalangin, prayer means relationship with the Lord. Prayer is not about telling something to God. Prayer is not about saying something to God. Prayer is about establishing relationship with Him. Yan po ang simbahan. That is why church is built. Because it is the body of Christ. And that body has a number of mechanisms. At ang mga mekanismo na yun, ako, gustong inisip ni Jesus, gusto maging kaaya-aya habang tayo pumapasok sa loob ng simbahan at struktura. Sana ho, itong pagpili mo ng pagpato talaga, pagtatalaga ng simbahan, inang simbahan natin, ang St. John the Baptist of the Lateran Church, Basilica, will remind us of our responsibility and will remind us of our being a Christian, that it is our duty to worship. The church is the center of our unity, and the church is itself authority. Kamay na po lahat. Sumasampalataya po